In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market, yung news about Goldbox stablecoin na pwedeng makipagkompetensya sa mga US dollar stablecoin. Pag-usapan din natin yung correlation ng Nvidia sa mga AI crypto tokens at ano ang status nito ngayon. Syempre, yung short-term price action ni BTC at marami pang iba. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin ang sinabi ni Max Keiser. Goldbox stablecoins will outcompete US dollar stablecoin worldwide. Para sa mga hindi nakakakilala kay Max Keiser, isa siyang kilalang Bitcoin maximalist at TV personality na matagal nang pumupusta kay BTC, kaya interesting na marinig na may sinasabi siya about gold. Pero bakit nga ba siya naniniwala na matatalo ng gold-backed stablecoin ang dollar-peg stablecoin? Simple lang daw. Una, gold is historically accepted as money for thousands of years. Mas matagal na itong pinagkakatiwalaan kaysa payat. Ikalawa, wala raw itong inflationary risk at hindi rin nagdurusa mula sa geopolitical issues ng US dollar. Dagdag pa ni Keiser, maraming bansa na ayaw tanggapin ang US dollar stablecoin tulad ng Russia, China, Iran dahil mayroon silang geopolitical conflict sa Estados Unidos. Pwede raw silang gumawa ng gold-backed stablecoin kapalit at posibleng mas magamit ito internationally. Tandaan natin, nagsimula na ngang maglabas ng gold-based token ang Tether gaya ng XAUT at recently yung Alloy AUSDT. Sabi pa ni Gabor Gorbax ng Pointsville, dating VanEck executive, Tether Gold is what the dollar used to be before 1971. Kung tama sila, pwedeng makakita tayo ng lumalakas na adoption ng gold stablecoin na para bang bumalik tayo sa gold standard. Sa kabilang banda naman, malinaw na naiiba ang gustong itulak ng US policymakers. Gusto ni Trump at ni US Treasury Secretary Scott Bessent at ng iba pang mga pro-crypto lawyers na mas bigyan ng pansin ang dollar-peg stablecoin para mapanatili ang dollar dominance. Sinabi ni Bessent sa White House Crypto Summit noong March 7 na gagamitin nilang stablecoin bilang paraan para manatiling global reserve currency ang USD. Napakarami na ring stablecoin bills na inihahanda sa US gaya ng Genius Stablecoin Act pati na rin ang Stablecoin Act of 2025. So kung magkakatotoo ang vision ni Keiser na may mag-spawn na gold stablecoin internationally, posibleng may labanan kung saan stablecoin standard ang magdo-dominate. Magiging very interesting kung paano makikipagkompetensya ang mga gold-backed stablecoin versus dollar-backed stablecoin. Puntahan naman natin ang big move ng Fidelity Investment. Isang major filing ang ginawa nila sa SEC nitong Biyernes. Gusto nilang irehistro ang on-chain share class ng Fidelity Treasury Digital Fund. Ang ibig sabihin nito ay gagamitin ng pondo ng blockchain, initially Ethereum, for record keeping at transfers at pwedeng lumawak pa sa ibang networks in the future. Kung maa-approve ito, magiging isa na namang halimbawa ng tokenized money market fund. Remember na lumalakas ang tokenization effort sa buong mundo. Gusto ng malalaking institution na ilagay sa blockchain rails ang traditional na bonds, credit at funds para mas mabilis, mas mura at mas transparent. Sobrang laki ng market para sa tokenized US Treasuries. Umabot na raw sa halos 4.77 billion, tumaas ng 500% over the past year base sa RWA.XYZ data. Nangunguna dyan ang BlackRock, Field at Franklin Templeton na may sariling product. Sabi ng Fidelity, target nilang maging epektibo ito sa May 30, depende kung maaprubahan sila ng SEC. Kung sakali, papasok sila sa napakainit na arena ng tokenized T-bills, kasama ang malalaking pangalan gaya ng BlackRock at Franklin. Another giant step to papunta sa mass adoption ng tokenized real-world assets. Ang tanong, sino ang susunod pang papasok? Napakaraming possibilities dahil alam naman natin halos lahat ng malalaking asset manager ay pinag-aaralan na ang tokenization. Iba pang balita, inalis na ng US Treasury ang Tornado Cash mula sa sanction list. If matatandaan nyo, noong August 2022, na-sanction si Tornado Cash ng OFAC dahil sinasabing nakatulong daw ito sa Lazarus Group mula North Korea na maglabas ng bilyon-bilyong crypto. Maraming nag-react doon
at binanggit pa na hindi mo dapat iban ang isang open source software. Nagkaroon pa ng court case at nitong January 2024, isang US Appeal Court ang nagsasabing hindi pwedeng i-blacklist ng OFAC ang immutable smart contracts dahil hindi naman ito property of a foreign national or entity. Sumang-ayon ng Treasury kaya inalis nila ang ilang dosenang Tornado-related address sa Ethereum. Nag-react ang price ng Torn token, tumaas ng 60% at umabot pa ang market cap nito sa $73 million. FDV, $140 million. Malaking milestone ito para sa privacy advocates. Bagamat dati sinasabi ng Treasury na nakatulong daw si Tornado Cash sa paglander ng $7 billion, hindi pa rin maikakailang biglang nag-shift ng legal interpretation. Ang iba, gaya ng Dutch court, may ibang hatol pa rin. Na-convict pa ang isa sa devs, si Alexei Pertsev, na nakalaya lang recently on house arrest. May $1.25 million donation pa raw ang Ethereum Foundation para sa depensa. Interesting na sinasabi ng EF, privacy is normal, writing code is not a crime. Isama na rin natin yung usapan tungkol sa Nvidia at AI crypto tokens. Ayon sa bar chart, noong March 23, nakakita raw ang Nvidia stock ng death cross kung saan bumaba ang 50-day simple moving average sa ilalim ng 200-day simple moving average. Huling nangyari ito noong April 2022 at sumadsad ng halos 47% ang stock sa loob ng 6 na buwan pagkatapos. Warning sign ba ito para sa mga AI crypto traders? Kasi minsan, nagpapakita ng correlation ng AI crypto tokens sa price movement ng Nvidia pero hindi laging pare-pareho. Halimbawa, nitong mga nakaraang araw habang nag-flag ng death cross si Nvidia, tumaas pa nga ng konti ang ilang AI tokens tulad ng Render, Tensor Tau at FET. May mga nagsasabing wala naman talagang direct correlation at dapat tumuon tayo sa fundamentals. Iba-iba kasi ang palagay. Noong nag-surge ang Nvidia bago ang Q2 earnings nito noong 2024, lumakas din ang bahagyang AI crypto tokens. Pero may mga pagkakataon ding lumayo. Dagdag pa, binabanggit din ng iba na bubble na raw ang AI crypto tokens at baka kailangan ng lumipat ng liquidity sa real utility-based projects. Tulad na lang ng sinasabi ni Crypto Costa, the whole AI hype has already died down at kailangan na ng mga tokens na may tunay na revenue or use case. Kita mo rin sa data na bumagsak ng 23.70% ang market cap ng AI at big data crypto tokens nitong nakaraang buwan. Samantala, nang magkaroon ng bullish results si Nvidia noong Q1 2024, hindi naman ganun kalakas ang naging pump sa AI tokens kaya hindi natin masiguro ang correlation. Dahil dito, tinitimbang pa rin ng mga investors kung tataya ba sila sa AI narrative o mas magtutuon sa fundamental. Sabi nga ni Changpeng Zhao, while crypto is the currency for AI, not every agent need its own token. Focus on utility, not tokens. So ang payo niya ay pahalagahan ng use case, hindi puro hype. Okay lang naman sumabay tayo sa mga hype. Basta naiintindihan natin yung mga risk dito. Katulad ng normally ng mga nahahype na tokens, nagbibigay lang ito sa atin ng temporary rally. So kung nauunawaan natin yon, then kahit maglagay tayo sa mga nahahype na project, wala tayong plano i-hold yon for the long term. Ang problema lang kasi sa atin, yung mga kanya-kanyang bias natin, yung mga tribe na nabubuo sa crypto community. Yung tipong hindi tayo tumatanggap ng rational opinion galing sa iba. Kahit may nakikita na tayong mga red flag sa project, ini-ignore natin yon and we stick with our beliefs. Tendency, we don't recognize the hype at maiipit sa token for 8 years. Short-term price action update din tayo kay BTC. Walang masyadong ganap dito kay Bitcoin. Ilang araw na itong nag-accumulate sa area na ito. Meron naman tayong magandang weekly close dito. It could be the start of a recovery. Pero like what I said sa mga previous analysis natin, mas maganda kung makaka-recover siya above 95,000. Kasi nga para mabasag yung nabubuong downtrend formation. Kasi any attempt na umangat ito dyan, pwede siyang ma-reject sa area ng resistance at bumagsak ulit to form another lower low and continue to follow this channel. At currently, medyo mataas yung correlation ni BTC sa mga stocks. Kaya kapag nag-bounce si S&P 500 or Nasdaq 100, nagbabounce din si BTC. Ibig sabihin lang nun, mas malaki yung influence ng macro environment ngayon sa galaw ng cryptocurrency market. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.